yung team kasi namin yung labs team tawag. Sabi, kailangan namin ng ganito. So for example, may event. Kailangan ko ng interactive event. So kailangan meron ako dyang orb or bola. Pag ginawa ko yan, dapat iilaw yan. Tapos pag umilaw yan, may lalabas dun sa screen. Parang ganun. Or pag tumayo ako dito sa step na to, may gagalaw or may lalabas sa screen na video. So, ganun, Kayo level yung yun. gumagawa na. Solid. Can you share one of like your most favorite na Yan. na project niyo na parang ginawa niyo? Yeah. Huwag natin sabihin yung event if hindi pwede. Or the brand, okay If lang. gusto nyo, okay lang din. Meron kaming ginawang event. Bigyan ko yung number. Okay, Sige. bigyan ko yung number. Hulaan niyo kung ano yun 2,000. Ano? 2,000. 2,000 na yung subscribers natin. Hindi ko. Hindi na. Galing mo. Congrats. Umabot tayo ng 2,000. Took a year. Pero... Naniniwala na 2,000. And yun lang, tuloy-tuloy lang tayo. Kaso baka aksidente lang na napindot. Yeah, and yan. Thank you sa support. No, this is going to be our Super 2,000 episode celebrate. 2,000 subscribers. Thank you. Thank you. Simula sa mga naniwala nung ilang subscribers. 23 subs. So thank you guys. Thank you. And yun, tuloy-tuloy lang yung paggawa. Parang we really want to make it original, make it our own, no? Na parang madami dyan na parang, kabang factory yan or something like that. 2,000 yung 2,000 yung subscribers, tapos na-invite na tayo kahit pa paano. Kahit pa. So, Thank you, God. Thank To God Thank be you, the thank glory. you, thank you. Alright. Speaking of parang make it our own. Okay. Making it on parang make it your own. No? Personal. Truly yours. One of one. Parang ganun. Yeah. Making it one of one. Pwede. Diba? Gusto kong mag-intro pero parang yung fanboy na lang yung yung may pag-intro bias. ko. Excited to. Last month pa to excited. Nung kanina ko pa, gusto ko sana kung pwede lang mag-skip na agad dun sa nakikita natin ngayon sa harap. Pero, titiisin ko. Sige. Of course, pero to introduce our guest, no? Please welcome Jeff Cordova. Yes. Head of Labs Team, no? Digital Agency 1DMG. Yes. On DMG. Welcome to our show. At Thank maraming you. salamat. Thank at, you for inviting. nakapunta kayo. Thank you. Thank you. No. Thank you for coming. Thank you for coming. Thank you for Parang mas thank you. Thank you for the swag. okay. Grabe, nagpapatingin na tayo. Nakakita ng guest may dalang swag. Grabe. Mamaya, pakita natin. Sa pasok sa sinusot kong damit. Pag-usapan natin mamaya yung... Unlike, I guess, yung other episodes natin, ito mukhang kitang-kita naman kung pag-usapan natin. Pero mamaya, parang Mamaya, mamaya. Zoom muna kayo dyan. Ano nyo Si muna, Patch titigan gusto nyo na muna. Mainit. Maulan pero yung heat, bro. Oof. Nandyan. Grabe. Sige, simulan natin. Simulan natin. Sorry, sobrang distracted. Dapat hindi pa natin muna nilagay. Oo nga. Meron ka bang blanket or... Hindi. Simulan natin. Sa umpisa, simulan natin. Again, Sir Jeff. Sabihin ni welcome Jeff sa'yo, Welcome dito. may eyes are up here. Oo nga. Kanina pa ako hindi makatingin sa mata niya. Lagi na nakaganyan. Pero Sir Jeff, again, thank you so much. Simulan natin sa mga warm-up questions muna. Alright. Kwentuhan mo naman kami, what was your course in college? Saan ka nag-aaral? I studied in Ateneo. Ang course ko is Management Information Systems. Yeah. Okay. Two in a row. Okay na ba? Next na dun sa... So, pag-usapan. 2 in a row. Hindi, ano pala, kapwa atinista pala dito. Hindi, tsaka yung students Gusto ko lang ko. ng pistol. Yung students ko ngayon, MIS also. Talaga? So, Yeah. ayun. May something in common agad kami. Bukod sa, So, bali tayo. Hindi, pero bakit yun yung course mo nung college? Yeah. Ba't mo napili? Actually, nung high school, basta mahilig talaga ako sa computers. Even grade school. Kunwari, papakode kami ng grade school. Pumunta ka sa computer lab, di ba? Right. Tapos papagawa kayo ng mga squares, circles, pagagalawin nyo. Interested ako dun. So, dinala ko yun hanggang high school, ganun din. Tapos college, sabi ko, nung time na to pick a course, ano yung gusto ko. And then, hindi ako yung management, mga ganun eh. Hindi ako mga ganun eh.
So, mas nasa tech side. So, yun. So, ang courses lang naman that time was CS CS. or MIS. Right. Ayoko ng hardcore CS. So, nag-MIS ako. Tama. Parang- Hardcore talaga yung hardcore CS. kasi Grabe. Pero yung takeaway ko lang doon, sir, grade school ka pa lang, nagko-code na kayo. Meron kami computer class nung grade school. Ganun? Pupunta kami sa Parang nakapagpagalaw ako ng mouse, high school na. Galing. Hindi kasi yung computer class namin, MS Paint eh. Parang gano'n. Tama. Visual Basic. Visual Basic ba yung HTML, Hindi, VB. May Visual VB. Basic ata. Tagal na talaga. Hindi na alam yung parang, is that Python? Hindi, Is that totoo hindi ko alam. Yung Visual Basic? Hindi ko alam. Sobrang Bad vibes? sobrang basic na. Okay, legit, di ko alam yun. Visual Basic o Cube Basic nga ata. Hindi ako sure. Was the introduction to tech computer games? Or Hindi ata. More of interest lang talaga on things and how they work. Got it. Ganun. So parang naturally na-attract dun sa tech. Bihira yun kasi usually ang naging entry point games eh. Oo nga, ako games. Ragnarok. Kasi ako hindi ako mag-games eh. To be honest. Surprising. Yeah. Hindi ako mag-games. Grabe yung Ragnarok ka. Ang pinaka-game ko na nun yung family computer. Yun na yun. Ay, Jumpstart, Yun gano'n. na yun. Mario. Mario, yes. Pero, Sir Jeff, na-apply mo naman sa trabaho? Yung MIS, yes. So, related naman siya kasi ang ginagawa ko naman is mga coding, programming, and then may konting management of people din. And then systems, and basically yung information technology mo, gagamitin mo siya to meet yung business objectives ng mga clients mo. Galing. Usually madaming follow-up eh. Halata mong minamadali na. Dinadaanan na lang hanggang makapunta na doon. Ako lang, yun lang yung question ko, Sir Jeff. No? Can I just say? But Sir Jeff? Oo nga, exactly. Sir Jeff. Sa lahat ng natin, si Jeff lang yung Jeff sir. na lang, pero Jeff. Sige. Mag-adjust ako. Kasi halila ako nang nasa harap eh. Pero okay, Jeff, yung let's say, right after college, yun na yung trabaho mo talaga, something to do with MIS or No. I started sa nalala niyo pa yung yehe.com. Oh, yes. Yes. I started with yehe.com. Ako nun, channel manager for search. Solid ayos ah. And yung work ko that time was manual work siya. So, kunwari, hanap ako ng website, input ko dun sa search engine. Ganon yung Manual work. SEO. Manual talaga. Manual talaga. So, parang Manual index, crawling. Parang ganun. Ng mga websites. Manual crawling. And then, after a while, parang sabi ko, parang ayoko ng ganito. And then, meron akong intern. May intern kami before. Siya? Nasa creative side siya. And then, sabi ko, parang ganyan yung gusto kong gawin. Ayos ah. So, what I did, nag-aral ako. Nag-attend ako ng mga classes, gano'n. Nag-enroll ako. And then yun, tapos after a while, sinabi ko dun sa yung head ng creatives before. Gusto ko mag-apply for creatives. And then, same company. same company. Yeah, same company. Yeah. And then yun, tapos nag-test out kami. Turns out, okay. Pumasok ako sa creatives that time. Pero yun, walang programming. And then, after a while, kasi uso pa nun yung Flash eh. Yes, Nabutan niyo ba yung Flash animation, of course. Yung Flash na yun, meron siyang creative side, and then meron siyang programming side. So yung programming knowledge ko before, ina-apply ko siya dun sa Flash. So yung Flash ko ngayon, interactive na siya. So I think that yun yung nag-differentiate sa akin from others na Naging the same advantage mo siya. Kasi meron ako both eh. Ang iniisip ko, so nag-apply ka doon dahil sa intern, di ba? Na-inspire ka doon sa intern. Yes. So naging intern ka na ng intern mo. Ganun ba? Hindi naman. Hindi naman. Kailangan ko ng bitawan. Pero naging teammate ko rin yung intern. Okay. In-absorb namin siya. Sobrang galing eh. Pero when you say creatives, ano yung kind of work nun? Like, ano yung output na... Design. Yung sa Yehe kasi gumagawa kami ng mga websites, banner ads. Okay.
Yan, mga Everything. Everything. Graphic design, web design. Yes. And then flash animations para pagalawin yung graphics. And whatnot. Tapos kung gusto mo ng interaction, games, Mm. ganun. Doon papasok yung ngayon yung action script yung tawag pa nila doon. Doon sila well, nalugi. Doon sila nalugi. Napagalaw. Alam niyo ba yung mga Yahoo games dati? Kasi yung mga maliliit na saya yes, na. May basketball. Ano. Mini games. Hindi na alam ni Pats yan eh. Hindi ako makarelate. Pokemon ka na ba? Oo. Pokemon Go. Pokemon Go na. Hindi naman. Nakolekta naman Hindi ako naman ng sa mga Game ano. Boy. Hindi na dumaan sa Nakolekta Game Boy. naman ako dun sa sa Comic Alley, 34100, yung mga Pokemon, yung figure. Yeah. Talaga? Buhay pa Comic Alley nun. Pero mahal pa yun. Mahal na yun. Sa bahay ng mga ano yun, no? Click Ano yun? Yung hiraman ng Video City. Video City. Video Oo. yung rentahan nun. Oo, diba? VHS. Pa-rewind po. PCA. Grabe yung VHS. Hindi, totoo! Video City. VHS? Umpisa. Talaga? Oo. Anong grabe? Ikaw yung grabe. Kasi talaga ano yun. DVD. Kaya nga ganito yung hawak. Makapal eh. Makapal yung hawak. Ganito yung ganito. Kaya ganun yung hawak. Sinasabi ko sa'yo eh. Video City. Sorry. Layo. Tsaka pag nanood ka nun, kailangan buong sambayanan nyo na yung kasama. Oo, Kasi parang kasi rentahan na eh. Sulit yung rentahan. Oo, isahan na lang. Isang rewindan lang din. Yung Jurassic Park, kailangan 3 beses panoorin. Para Oo. sulit yung gano'n. Yung Jurassic Park, magugulat ka eh. Para lang yung mga dinosaur pagtawas. Pag 3 beses mo yun. Tapos tuwa ako, sorry quick lang. Twister, napanood nyo ba yung Twister dati? Yeah. And ngayon may remake ng Twister eh. Bago. Bago. Kay Glenn Powell. Kay Glenn Powell. Anyway. Halataan yung edad natin. Nostalgic. HSB. Napag-usapan natin kung paano ka nag-umpisa. Yeah. Right now naman, what are you doing now and what's your day-to-day like? Yeah. Sa work? One Digital Media Group or 1DMG kasi is a full house, siya eh, creative agency. Full cycle creative agency. So strategy, brand strategies, creative assets, we produce creative assets, technology, we do programming also, and then social media management and monitoring. Parang buong one-stop shop. talagang Full cycle siya. So full cycle. No? Yeah. So when a client approach you guys, usually you offer, hindi, lahat na to. Yeah, Parang lahat lahat po tayo na. So isang kausap na lang kayo. Parang Yes. ganun. And when you say kasi full cycle, you like what you mentioned, mag-start ka sa strategy, Yes. pero you don't end there. Even up to the actual marketing of it. Parang Actual implementation. yeah. yes. So isang buntahan na lang Yes. talaga. Galing. So, let's say, in a day, ilang meetings yan? Mga ganun. So, 60% Ako of your hindi time. masyado ako sa meeting kasi more of ako implementation ako eh. Sa research development, and testing. So sila yung nagmi-meeting. So, tawagin nila kami, kunwari. Yung team kasi namin yung labs team tawag. Sabi, kailangan namin ng ganito. So for example, may event. Kailangan ko ng interactive event. So meron ako dyang orb or bola. Pag hinawakan ko yan, dapat iilaw yan. Tapos pag umilaw yan, may lalabas dun sa screen. Parang ganun. Or pag tumayo ako dito sa step na to, may gagalaw or may lalabas sa screen na video. So, ganun. Kayo yun? Ganun level Kayo yung yun. gumagawa na? Solid. Saya na. Sobrang high level. Grabe saya naman. na. Saya. So parang talagang halos from scratch kasi depende sa brief ni client. Yes. So, parang kailangan namin ganito or ayos. Ang maganda doon kasi hardware, meron kaming yung staging nga. Yes. So pwede namin silang hilahin. Gets. Paggawa naman ng ganun, yung platform. Mhm. Ganun. So integrated lahat. Tapos yung na-imagine ko parang when you punta kayo sa client, ganito yung gagawin namin. Tapos may sample na noon paano gagawin. Pero small scale pa lang pala. Yes. Sobrang saya. Okay. Sobrang saya. So, pero more on the creative part yung sa inyo. Like, meron na silang Yes. peg na ito gusto namin. Let's say paano ba yan? Or kayo na rin nagsasuggest ng we can do this or we can do Kasi I guess full pwedeng cycle. both. Pwedeng both. Kasi kasi pag lumapit sa amin si client, ngayon tatanong siya, or may kami event, anong pwede naming gawin? 1DMG kasi is hinged on on people first palagi. Okay. So when you say people first, ano ba tong poproduce mo? Gagamitin ba yan? Or baka naman fluff lang siya pero wala siyang value dun sa user. So kami lagi dun
dun sa gagamitin ba yan, mag-enjoy ba user sa pag ginamit namin yan. So every time, dun kami iikot. Tapos from there, dun kami gagawa ng solution. Dun yung ipapresent namin kay clients. So, yeah. Ang galing. Sorry, ako dito ako medyo nag-nerd out. Pero tawag dito, can you share one of like your most favorite na Yan. na project niyo na parang Okay. ginawa niyo? Yeah. Huwag natin sabihin yung event if hindi pwede. Or the brand, okay If lang. gusto nyo, okay lang din. Meron kaming ginawang event. Ito, simple lang talaga siya. Merong event nun. YouTube Fan Fest. YouTube Fan Fest. Si McDonald's, meron siyang booth. So, papaisip sila sa amin, ano yung pwede namin gawin for McDonald's booth na stand out. Tapos, syempre, yung initial mo, bigyan mo ng tech yan, ganyan. Pero, turns out, pag YouTube Fan Fest kasi, ang mga tao dun, video, photo. Yeah, of course. So, ang ginawa namin, gagawa lang kami ng isang booth na Instagrammable yung mga portions. So, ganun lang siya. So, turns out, maraming nagpo-photo, maraming nagpo-post about it. Kasi yung buong boot Instagram, lahat ng portions niya. Oo, So, yes. pwedeng sabay-sabay silang kumukuha dun sa... So, with that, no tech involved, pero yung crafting nung strategy, sobrang galing. Kasi parang, nahuli mo eh. Diba? Yun yung merkado. yun yung Right. mga gusto nung gawin ng mga tao na nandun. Yeah. Tapos panalo din yung brand kasi exposure sila dun sa... Yes. Galing. Ang galing. Akala ko all this time in-house yung mga ganun di ba? Kasi parang it's part of like a marketing campaign altogether. Hindi ko alam na parang, may mga tao pala na mag-iisip para sa'yo. Pero don't get me wrong, especially sa mga brands na yun. Feeling ko talagang there's a possibility outsource siya kasi let's say focus sila sa ganitong business eh. So hindi nila expertise. Yeah, Parang ganon. So ako naman familiar din ako doon na kasi may company kami before. Kailangan namin ng marketing arm. Sila nag-iisip talaga kaya parang natatanong ko na ano yan, nagsasuggest kayo kasi may mga examples, I'm not sure, let's say ito yung product namin, baka pwede na kami isipan, di ba? Yeah. Yun yung usually nangyayari. Got it. Yes. Got it. Tsaka kasi kumbaga nga, initingnan nila per campaign lang eh. So hindi, what do you call this, hindi logical for the companies to keep a group na ganun lang yung ginagawa. Kasi hindi naman every time project. So let's say that's the part na, ang ganda kasi not necessarily high-tech eh. As a product managers, alam niyo na hindi kailangan high-tech, importante may users. Tsaka pasok dun sa market, target, sa sa merkado. goal. Diba? Yung, how about example na medyo interactive, na medyo parang high-tech na hindi mo makalimutan siguro na nagawa ninyo? Isa yung din. Parang may event yung isang brand and then Hindi na pwede sabihin to. Isang brand na yung tawag. and then kailangan namin gumawa ng multiple games na iba-iba yung feel. So kunwari isa parang si Thomas ata yun, Thomas and Friends. Friends, yung train. So gagawa ka lang ng train, simpleng lang, movement lang side to side. Ang control niya would be parang arcade. And then yung isa, parang may nauhulog ng mga pagkain. Kailangan sila yun with your tray. Pero Kinect naman yung gagamitin mo. So gumaganyan ka lang. Tapos may LCD. Okay. Tapos yung isa, parang Dress Me Up Barbie naman yung part na game na yun. Tapos, yun. Tapos ang mangyayari, i-email sa'yo yung ginawa mong Barbie. Para share mo dun sa Sorry, paano ginawa yung Kinect na game? yung Kinect na game, parang may sasaluhin ka lang Hindi, paano nyo ginawa yung game na tapos kinonect nyo dun sa Kinect? Kasi nagkaroon ako ng Kinect dati. May program siya. So, parang yung gawa ka ng program, tapos ang sensor mo will be yung Kinect. What? So, yung Kinect Pwede pala detect na yun. yung parang... Ginagamit ko dati Just Dance eh. Ayan, parang gano'n. Kasi titingnan niya yung parang joints mo, di ba? So, yung hands mo, yun yung sense niya. So, titingnan niya, gawa ganyan. Sobrang saya. Sobrang saya. Galing. Mas malupit, no? May opening kayo? Meron, Grabe. Medyo step back ako a bit, Right. Jeff. Do you think there's this, like, kung ganito na agency na pabago-bago, do you think, talaga, there's certain kind of people na sobrang pasok dito? Kasi feeling ko, yung iba would be nakapagod for them.
Pero like do you think may certain kind of people with mga nakakasalamuha mo, yung mga nagsasucceed, mga tumatagal? Ano yung tingin mo yung Yung hindi nauubusan. ano yung tingin mong parang same nila? Personality trait. For me, it's more of the culture of the company. Kasi yung sa amin, although agency kami, yung feel niya hindi siya agency. Hindi rin siya corporate. So parang very light lang yung atmosphere. Very warm yung mga tao, very friendly. Parang family vibes lang. So for me, luckily for me, Right. hindi ko na feel yung agency life. Like yung patayan na Deadlines. sunod na gabi na puyat ka, tapos may nahabol na deadline. Tapos rejected by client. So ako, Agency yun. hindi ako ganun. Pero, syempre nakaka-experience ako nun. Kunwari, syempre events. Right. Pag may event, syempre meron kang ingress. Yeah. So pag ingress, kailangan late night or Yeah. super early morning setup. Mhm. Pero hanggang dun lang. Pero hindi siya yung like patayan every night. Ganun. Sobrang saya. There was a time na sobrang ginusto kong mag-ad agency. As in, nakakuha pa ako ng mentor nun, si Jos Ortega. Si Yeah. back then, ano pa siya? Paano naging mentor? BBDO pa siya dati. Yeah, Tapos yeah. ngayon, JWT na. JWT. Tapos JWT, tapos ngayon Havas na. Diba? Havas Parang na. ganun. Sobrang random Paano lang. ko siya naging mentor? Umattend lang ako ng as in conference attended by 1,000 people. Tapos nag-invite siya na, sali kayo sa Facebook group, parang ganun. Konti kami sumali. Sobrang active ko. Bibo eh. Bata ako eh. Gusto ko talaga eh. Tapos yun, tapos nakaka one-on-one talk ko siya. Sobrang random. Tapos nag-i-email ako minsan sa kanya, hey, can we pitch our startup to you? Pengen naman po kami feedback. Sir Hoss, alam ko hindi niya ako tatandaan. Pero sobrang laking bagay nun for me. So parang ganun. For me, ako swerte lang ako dun sa 2 companies na napuntahan ko. Kasi hindi siya agency feel. Yun yung swerte sa akin. Right. Feeling ko madaming magtataka. Like, ano ba yung agency feel? Kasi nga, I guess yung hindi masyadong familiar. Medyo toxic yung iba. Yeah. Na talagang... I've heard of some agencies din. Ganun nga talaga. Tapos yung turnover rate nila parang mabilis. Yeah. So, is it safe to say na the reason parang nag-enjoy ka with your job is because the past 2 companies hindi nakaka-create ng trauma Yes. sa Big factor yan. Big factor yan. mas feeling ko kayong mga creative people. Hindi ko kasama. So kayong mga creative na tao, mahirap kasi pagka ganun no? Yung minamadali, yung Pag ganun. pinipilit. Nice. Kasi yung creative process mo, it's a process. So, pag wala, hindi mo na siya mapipilit. Right. Diba? But at least for me, ganun yung experience ko. Okay. Sorry. Hindi ko na-expect na magiging ganito. Hindi ko alam yung background mo. Anyway. Tawag dito, kailan mo, kasi nung nagsisimula ka for sure, being in the creative side, feeling ko, the philosophy, the feeling mo, hindi, creative ako eh. Creative ako, ito yun eh. Kailan ka natutong mag-compromise? Kailan hindi na mahirap mag-compromise dun sa vision mo? Early on, marunong naman ako mag-compromise. Kasi yung kausap ko, like I said, sila, parang hindi sila strict na, dapat ganito yung gawin. They listen also. Right. Kasi collaborative palagi yung work namin. Both in my EHE and in 1DMG, collaborative palagi yung work. So, parang, they consider, kung may sasabihin ka, consider nila yun. Oo nga, may point siya. So, from there, adjust. Right. Nice. Pero sobrang, feeling ko as a manager, sobrang good lesson yung ganun. Kasi feeling ko, ang dami ding, tama ba? Pagka may mga teammates tayong bata or subordinates, ramdam mo yung giggle di ba? Tapos parang ramdam mo din yung frustration kapag Sobra. So parang mahirap eh. Minsan babalansahin mo, ramdam mo na putek, sobrang passionate niya, the way nag-pitch talaga siya ng idea. Tapos parang minsan ang hirap, alam mo na, turn down ko tong isa, pagbigyan ko tong isa konti, para lang hindi para maisip na napakikinggan pa rin. So medyo mahirap, yun yung parang. Saka sa amin, kunwari, let's say, yung idea mo, kasi may flaw yung idea mo. They will explain it to you, ba't hindi siya mag-work. It's not like, no, wag yan.
Ganun eh. So parang mayroon siyang, may ano pa rin, interaction siya na, pag kasi pag ginawa natin yan, baka ganito yung mangyari. So, Right. ganun. Sa amin kasi, I'm a PM sa tech side naman. So, Yeah. minsan nagagamble, yung gambling side sa amin, kinagamble namin yung timeline, yung output, etc. Sa inyo ba, is there a chance na nagagamble kayo na, sige, hindi, ito yung nalabas na namin na creativity dito, ito yung product namin. Or do you tend to improve and until such time na tingin nyo ito yung papasok? Pwede bang patungan ko yung question? Yeah. In terms of releasing products, ilang percent doon yung driven by data, ilang percent yung intuition? Something like that. Yung output, yung strategy is always driven by data. Okay. And then yung implementation, syempre, ano na yun eh, baga kaming developers na bahala dun mag-implement. Basta ang sa amin, hiwala lang. Yun. Pag sinabi nyong, okay, deadline is next week Friday. Kami, on our end, the developers, commitment namin yun. Yes, gagawin namin yan. Friday next week. So sila, tiwala naman sila. Pero feeling ko, hindi first day yan, Hindi one day nangyayari yung ganyang level of trust, Matagal. Process. Swerte nga. Ang ganda nung yung kwento ni Jeff, So parang, alam mo na, collaborative, parang warm. Sarap mag-apply, parang gano'n sa... Hindi, tsaka bihira yung gano'n. Bihira, yeah. Oo. Mahirap din naman as a company, sa company side, mahirap din naman talaga sumugal kapag hindi ka nakapag-build ng credibility or integrity yung tao. So, tingin ko naman, it takes two to tango. Yeah. Nagbigayan sila kaya andito na sila sa ganitong relationship. Yeah. So, Share bakit yun yung napili mong isulat dun sa paper? Invest in yourself kasi kailangan mo ibenta yung sarili mo eh. In anything. 'Di ba? So, kunwari mag-apply ka ng job, kailangan meron kang maibebenta. So, for example, when I started in Yehe, 'di ba? Channel editor, gusto ko ibenta yung sarili ko as a creative. Pero wala naman akong alam. So, nag-enroll ako, I invested in myself. Enroll ako, aral. Pag feeling ko ready na ako, go approach ako dun sa boss. Same with this. I invested in, nag-aral ako kay Shoe Surgeon. YouTube. Hindi siya YouTube. Class siya, master class ata. And then, ayun. So, from there, syempre, may money out ka dun, diba? I-invest mo yun. And then, after that, syempre, hindi enough yung knowledge mo. You have to own your skills. So, kaya keep your head down. Kasi, gawa ka lang ng gawa. Huwag mo isipin masyado yung kikita ba yan? Papatok ba yan? Ganun. Basta, hone your skills. Lalabas yan eh. Lalabas yung skills mo eh. So, makikita mo dyan yung craftsmanship. Pantay ba yung mga stitches? Okay ba yung pagkakadikit? Okay ba yung pagkakaglue? So, yun. So, yun. Kaya yun yung naisip kong i-share sa mga viewers. or would you also agree, Jeff, na sabi mo mag-invest ka sa sarili mo and it doesn't mean na dapat ma-convert mo siya sa business kasi after all masaya ka naman dun sa na-invest mo sa sarili mo. Yes, true. Okay. Last part na. Last part. Sobrang sad ako kasi last part. Ako rin sige, pero ganda. Willing to do a part 2 naman, no? Yeah. Standard dito sa Todo Career. We ask Slam book questions namin. slam book questions, rapid fire questions. 5 tanong lang naman. Okay. First question. Magkano ang unang sahod at saan napunta? 10-5. Pati yung 5, di nakalimutan. Hindi pinalampas yung Saan ko 500. di ginastos, di ko na maalala kung saan ko siya ginastos. At least, konting na-recall, hindi talaga.
Hindi naman sneakers. Kumain Hindi, sa mas mas... sneakers. Malamang kumain. Most probably Inom. kumain. Hindi, I don't think. Okay. Alright. Number 2, magkano sa tingin mo ang ideal na sahod for someone who's starting out sa current economy ng Pilipinas? 25. 25. Livable? Livable. Livable. Yeah, 25. Okay. 25. Got it. On-site or work from home? Or hybrid. 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 What? Hybrid. Pwedeng, why hybrid? Kasi well, kung ako lang, kung I live in an island, syempre, work from home. Pero, kailangan mo yung kailangan mo yung pakikihalubilo sa mga teammates mo. So, kailangan mo ma-build yung tinatawag na culture. So, in order to build that, kailangan mong makipagkita sa mga sa mga teammates mo. So, kaya hybrid. Hybrid. Okay. Working abroad or working here? Here. Working here. Para saan pa yung sapatos? Ah, Nasagot na. Para sa silanganan. No explanation. Tribute. Okay. Last question. Yes. What's the best part of your job? Best part. Which job yung yung sa DMG? Pwede both. Very good. Both. Yeah. The learning. It's a learning. Continuous learning kasi yung, kunwari sa job ko, tech, di ba? IT. So, you have to continuously learn. It's exciting kasi tapos paiba-iba yung ginagawa mo. Hindi siya yung routine. No, ito na naman. Ganun. Right. Same with these. Hindi siya routine eh. Iba-iba siya. So, yun. Obviously. Obviously. It's the learning. At di ka nauubusan. Yes. Best part. Alright, thanks so much, Jeff. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Sorry ha. Next over to again. Sorry. Sabi ko na eh. Wala tayong bias mo. Minadali mo. Na-enjoy mo yung na-enjoy ko yung sa shoes eh.